Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Ayan, shoutout sa lahat. Thank you so much guys sa support and pwede nyo ako follow sa FB page ko. And sa mga for more info about Macau, about sa paghanap ng trabaho, paano makapunta. Ayan guys, dito kayo sa YouTube ko. Kasi sa FB page ko is mga short lang yun. Dito kayo makiklear yung mga katanungan nyo. Ayan, may playlist ako guys dyan. Check nyo. And ayan, thank you so much guys sa support and shoutout sa lahat. Shoutout sa mga subscriber natin. Thank you. Ayan, comment lang kayo dyan guys, may mga katanungan. And hanggat hindi tayo busy, sasagutin natin yan. And thank you so much guys sa support and for today's video. And mayroon kasing mga tanong tayo na kailangan natin i-clear. Sagutin natin para may paliwanag sa mga pupunta ng Macau for job hunt. Ayan, job hunt talaga. Diba? Yun na talaga di ba? Alam nyo guys, yung may bibigay ko lang tips paano daw ba makahanap ng trabaho dito sa Macau. May bibigay ko lang tips sa inyo guys is magsulo. Magsulo kayo. Hindi nyo na kailangan ng ibang tao para mag-apply dito. Ayan. May mga tayo dito guys. Ayan, may mga upload akong agents dyan, location dyan sa playlist ko. Tingnan nyo guys, step by step yan na pwede nyo puntahan. Alam nyo guys kung bakit purpose ko na, bakit ginawa ko yon na mag-upload ng mga location ng mga agency dito sa Macau. Kasi dati ganun ako hindi ako makaalis nang walang kasama. Kasi nga, hindi ko alam kung sa mga agency dito. Kaya sabi ko, for the future, sa mga darating na panahon, darating kayo dito, ikaw nanonood ka, ikaw ngayon, nanonood ka sa akin, pagpunta mo ng Macau, kung andito ka man o papunta pa lang, ayan, magagamit ko yung mga in-upload ko ng mga location ng mga agency dito sa Macau. Diba? Magagamit mo yan para makapagsulo ka. Kasi mahirap yung umaasa ka lang sa iba. Huwag nyo asahan guys yung mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo. Mostly yung mga barkada dito nyo sa Macau. Hindi maasahan yan. Kung sino mauna sa inyo makahanap trabaho, kanya-kanya na yan. Hindi ka nasasamahan niya pag nakatrabaho. Kahit ikaw pag nakahanap ka ng trabaho, hindi mo nasasamahan yung barkada mo Kasi paano mo siya masasamahan? May trabaho ka na. Diba? Magpo-focus ka na sa trabaho mo. Kaya kayo guys, mas maganda is pagsulo kayo. Magsulo kayo, maghanap ng trabaho, hindi yung aasa kayo sa iba. Kasi guys, kung aasa kayo sa iba, inaantay nyo lang sa paano kung hindi alis, hindi ka rin alis. Alam nyo, yung visa nyo dito sa araw-araw is nagbabawas yan. Dapat talaga hindi nyo sayangin. Alis kayo ng alis dito. Tapos dapat maaga kayo alis Maaga kayo mag-a-apply. Hindi yung tanghali na kung kailan kayo gusto nyo gumising, kung kailan nyo gusto umalis-alis kayo guys, umaga. Mag-focus kayo sa goal nyo. Di ba yung goal nyo is makahanap ng trabaho? Dapat ganun. Yung iba kasi tanghali na tapos hapon na naalis. Naku, wala na, naunahan na kayo ng mga umaga na Kasi guys, gabi pa lang may quota na yan. Kaya kung sino mauna yung quota guys is ibig sabihin ni hiring. Mga available na trabaho. Sa umaga na yan is meron na yan. Naghahanap na yan sila. Yung mga una nagpasa, yun yung kukunin. Siyempre, pagpunta mo lang hapon, wala na yun. Nakakuha na yun. Kaya, sayang talaga. Kaya guys, kayo mapupunta ng Macau, nandito agahan nyo, hindi yung tanghali hapon na kayo nagising, wala na yun. Pwede hapon mag drop box lang kayo, pero yung mga abot-abot wala na yan, hindi nyo na maabutan yun. Kaya dapat yung mga abot-abot iaabot nyo sa mga agency, mga staff doon sa lobbies, umaga dapat. Yung drop box yun hapon. Ayan guys, business experience ko, hindi ako hapon na alis, umaga ako. Ganun. Kaya ang bilis ko nakatrabaho. Ganun guys yung gawin nyo. Huwag kayo tamarin kasi yun lang naman yung ginagawa nyo dito. Yun lang yung purpose na kayo pumunta sa Macau para magaling trabaho. Yung mga gala-gala, mga barkada-barkada, saka na yun pag nakaharap ng trabaho. Yung priority nyo muna is maghanap ng trabaho. Dami nagsasabi na mahirap dito maghanap ng trabaho. Mahirap naman talaga para sa mga tao hindi desidido makahanap pagandang trabaho. Doon na sila maghagilap pag paubos na yung visa. Guys, huwag nyo na antayin na maubos yung visa nyo bago kayo maghagilap, maghahol. Hindi dapat kayo maghahol pag yung iba kasi dito guys, pansin ko, nagagahol sila kung kailan paubos na yung visa, wala na silang time. Kaya doon papasok yung mga scammer, di ba?
paubos na visa mo, atat ka na, gusto mo nang makatrabaho, papasok na dyan mismo mga scammer. Ikaw naman, tingin ka ng tingin sa mga post doon. O, sabihan ka lang na magbigay ka ng ganito, ako na bahala sa'yo, pa-priority kita kasi paubos sa visa. Ayun na, bumigay ka na. Wala na, scam ka na. Guys, mag-ingat kayo dito sa Macau kasi ang dami mga scammer dito, kapwa Pilipino din, di ba? Hindi kayo magtatanda hanggang kayo nabibiktima eh. Yan yung ano ko eh. Ako, advice lang ako nag-advise. Nasa sa inyo din kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Lagi ko yan binabanggit sa mga vlog ko guys, pansin nyo. Lagi ko yan binabanggit pero ang dami pa rin, di ba? Nakakalungkot. Diba? Imbis na yung pera na yun is para doon sa totoo. Wala, napunta lang sa scam, di ba? Imbis na wala ka problema, nagka-problema ka. Naghanap ka ng problema talaga. Ikaw mismo lumapit dun eh. Diba? Naku, wag mo sisihin sila. Ikaw yung sisihin mo sarili mo. Diba? Kung nag-ano ka dyan, nagsumikap ka, nagtiyaga ka, nagdasal ka, hindi sana nag-aabot ka sa ganun. Diba? Ganun guys, mag-apply ka sa mga agency dito sa Macau, araw-araw, doon mismo. Hindi kung sino-sino lalapitan nyo. Diba? Para legit yung ano nyo. Walang mahirap dito guys, kahit naman sa Pilipinas din eh. Ganon din naman, pupunta ka sa mga agency, mag-apply ka, di ba? Kahit saan ka, mahirap. Walang madali guys, walang madali. Kailangan mo lang magtiyaga, magsakripisyo, di ba? Magsipag. Yan, siyempre prayer, nandyan lagi yan. Diba? Para gabayan ka. Ganon, dito sa Macau guys, mabilis lang. Dapat porsigido ka. Maganda yung Macau guys, malaki sahod. Diba? Pag nakapasok ka ng trabaho, galingan mo. Hindi yung kung kailan nakapasok ka na, saka ka na panay sick leave, absent, priority inom. Nako, guys, dito sa Macau, alak. Kung palainom ka, inaano ko na sa iyo ha. Daming palainom dito Pilipino kasi mura yung alak. Diba? May idea ka na dito kaya ikaw gusto mo kasi palainom ka, gusto mo mag Macau. Diba? Ang sarap. Kung mag-for good man ako tapos bumalik ako mag-abroad, Macau pa rin yung pipiliin ko. Malapit lang sa Pilipinas. Anytime pwede ka umuwi. Yan kaganda dito sa Macau. Alam nyo guys, hindi nagkakalayo yung masahod sa Canada, Europe. Hindi nagkakalayo, kunti lang. Mura pa lang bilhin dito sa Macau. Daming libre pa, di ba? Yan kaganda dito sa Macau. Di ba? Yung mga, yan guys, yung mga age limit na yan, mga Pilipino lang na gumawa yan dito. Walang age limit dito sa Macau. Sabi ng boss ko na in-check, walang age limit pag nag-apply ka. As long as nakita ka nila na kaya mo pa magtrabaho, pwede ka. Dapat ikaw na may edad ka na, sa example, 50 ka na. Huwag kang pinahina, dapat energetic ka lagi pag papasok ka sa agency, hindi yung nanghina ka na. Tapos yung buhok mo, kulayan mo ng itim, hindi yung puti. Hinayaan mo lang, nako. Magkulay ka. Pwede, pag nakapasok ka na, huwag ka na magkulay ng itim. Kahit puti na basta nasa trabaho ka na. Ganon yun. Ayusin mo yung sarili nyo guys. Ayusin nyo. Kung may edad na kayo, huwag nyo ipakita na may edad na kayo. Dapat pakita nyo bata pa kayo na kaya nyo magtrabaho. Ganon yung sinasuggest ko. Pag tinanong kayo, may edad ka na. Siyempre sabihin mo na kaya ko pa magtrabaho. It's just a number. Ganon lang. Hindi yung sinabihan ka lang na your age is over. Sinabi mo agad okay, wala na, tapos na. Pero kung sinabi mo na age is just a number, ma'am, di natawa pa yun, I'm still strong, I can still working, I'm hardworking, di ba? At least may points yun. Ganun dapat. Tapos lagi ka pa nag-smile sa interview. Ganun dapat guys. Kaya nyo yan yung mapapunta ng Macau nagbabalak. Huwag na kayo magplano. Pwede magplano, pray, tapos gawin nyo na. Mapanoorin yung mga vlog ko guys para magkaroon ka ng idea dito sa Macau. Sarap. Siyempre college ako kasi alam ko nandito ako diba? Sabi ko sa inyo totoo, hindi ako nagsisinungaling. Masaya ako dito sa Macau. Diba? Kaya nandito pa rin ako diba? Sa susunod na mga panahon, kayo naman papalit sa akin. Diba? Hindi naman ako lagi nandito. Ayoko rin maging OFW habang buhay. Diba? Ayoko tumanda dito. Yun yung goal ko is may share ko sa inyo yung mga nalalaman ko para in case na pumunta kayo dito, at least alam nyo na mga dapat nyo gawin pagdating nyo ng Macau. Ganun. Gusto ko i-share yung mga na-experience ko,
Gusto ko i-share yung mga galawan ko dito. At least alam nyo yung pwede nyo pwede nyo gawin pagdating nyo ng Macau. Papunta kayo ng Macau, ganun. Yun. Share and share ko lang sa inyo. Diba? Mahirap pag umpisa. Pero pag na-achieve mo na yung goal mo, nag-focus kayo sa goal nyo, ang sarap. Ang luwag ng pakiramdam, diba? At tapos legit pa, hindi ka na-scam dito sa Macau. Nako, nakakatuwa. Diba? Ako, di pa naman ako na-scam dito sa Macau. sa ilang beses ako nag-apply dito, never ako na-scam. Kasi di ako nagpapatol sa mga nag-apply ako doon mismo sa mga agency. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa agency kayo mismo. Pag nandito kayo sa Macau. May mga upload ako dyan guys na pwede nyo kuha ng mga idea. Kung nasa Pilipinas kayo, paano pumunta ng Macau. Nasa playlist ko guys, tingnan nyo. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa vlog ko ngayon. Thank you so much guys. I love you all. Thank you. Thank you sa support and God bless sa lahat. Pray always, pray. Pray tayo lagi. Ingat.